Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Bigyan ng malakas, mataas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, God, for your love and kindness, Panginoon. Sabi po dito, in Psalm 7:17, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. And I will sing praise to the name of the Lord Most High. Amen? Karapat-dapat ang Panginoon natin sa mga papuri at pagsamba. I believe baon niyo po yan, mga papuri na yan, mga pasasalamat na yan sa Panginoon. At ngayon po, ini-encourage ko po talaga na give your best to the Lord. Give your best offering and thanksgiving to the one true living God. Hallelujah. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an extra charm, I'll bless your name. Thank you, Lord.
My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Pwede ko po bang yung marinig? So good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, My heart is full, my heart is full. I love you, Lord. Come on, church, you've been so good, Lord. You've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Thank you, Lord, for saving me. Come on. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries. Hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries. Hallelujah. For saving me. Thank you, Lord. Panginoon, ang puso namin ay punong-puno ng pagpapasalamat sa kadakilaan, sa kabutihan mo, Panginoon. Kulang pa, Lord, yung mga awitin na ito at yung bawat pagtaas namin ng mga kamay. Pero hayaan mo kami, Panginoon, na ibigay ang marapat na papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Naririto, Panginoon, ang iyong mga anak. Sama-sama at buong pusong nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. One love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight, greater love this world had never seen. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God,
Thank you for the cross, oh Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. You wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng pasalamat galing sa iyong mga anak, Panginoon. Lord God, dahil napakabuti mo, tapat ka sa aming mga buhay, Panginoon, O God, walang segundo ng buhay namin na kinalimutan mo kami, no iniwanan mo kami, Panginoon, O God. Tapat ka, Panginoon, O God. Kaya, Lord God, ano ba naman yung pagtaas ng kamay, pagsigaw, pagpapasalamat sa iyo, Lord God, sa mga ginawa mo para sa aming mga buhay, Panginoon. Napaka, Lord God, maliit na bagay, Panginoon, O God, ito. Kaya, church, pwede po ba ibigay mo yung best na pasalamat mo sa Panginoon? Kung gusto mong sumigaw, pumalakpak, hallelujah, pasalamatan mo ang dakilang Diyos, ang karapat-dapat na Diyos, hallelujah, na naging tapat at talagang naging mabuti sa iyo at sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Oh, salamat sa iyo, Lord! Salamat sa iyo, Panginoon. You're worthy to receive honor, to receive all the blessings, to receive all the glory. You're worthy, Panginoon, oh God. Hallelujah! Yes, hallelujah! Minsan di ka nagkulang, Panginoon. You're worthy, you are worthy. You're worthy, you are worthy. You are worthy, God. You are worthy, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon ng sabi ng salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, oh God, we just acknowledge your presence. We bless your holy name. We carefully give back all the glory, the honor to you alone. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Tapikin mo nga ang iyong katabi, sabihin mo masaya. I'm glad that you're here today. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you po. Praise the Lord. Yeah. Pwede bang iikot mo yung mga mata sa paligid at kawayan mo ang mga sa paligid. Hello, welcome. Hello. Thank you, Lord. Kayong nandyan sa likod, pwede po kayong lipat dito para kung ano, yun yung mga nandun sa likod. Umalis na kayo dyan kasi mainit. Ano ba? Ayan. So, praise God. Ayan. Sige po, lipat kayo dito. Salamat, mga mababait na bata. Thank you, Lord. Amen. Gusto ko pong panoodin natin ang maikling clip na ito. Ang bilis. I can see him with my waking eyes. Then let us be rid of it. Once and for all. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you. But I can carry you. Come on! Yan po ay napakaikli lamang na video clip mula sa film na The Lord of the Rings. The Ring, ayan. Tama ba The Ring? The Rings? Whatever. Ayan. Siya po ay si Sam at si Mr. Frodo. No, kung familiar po kayo sa pelikula na yan, isa yan sa paborito kong panoorin, kahit ulit-ulitin pa. Makikita po natin dyan na they have reached to the, si Sam Gamgee, ayan. Siya ay talagang he demonstrated yung reliability as a friend. No, hindi siya basta nag-give up. All throughout the life o yung sa story na yan, makikita po natin siya na he's always with Mr. Frodo, helping him out, no, encouraging him, and just being there with him, no. And dito po sa portion na yan, they have reached the final stage of their journey.
Pero si Frodo, he was too exhausted and even corrupted to go any further. Hindi na niya kaya he seems to be giving up already. But Sam here was telling him, kasi he has something na with him, Mr. Frodo has something with him that he has to carry and bring to the king there. Pero sabi ni Sam, I can carry it for you. I can't carry it for you, but I can carry you. No, sabi niya. Dito makikita po natin na kinarga niya si Frodo and to help him finish his journey. Madalas sa buhay po natin, dumaranas din tayo ng mga bagay na we feel hopeless. And we feel that we can't go any longer. Hindi na natin makaya. Kaya ang gagawin natin ay umaayaw na po tayo. Pero napakagandang reminder sa atin today, at yun po yung bibigyan natin ng pansin ngayon, na regardless of our condition, God cares for us. No, God cares for us. And that the Word of God gives us encouragement na He indeed cares for us. Allow me to read from 1 Peter 5:6-10, ang verse natin for today. And dyan po yung titingnan natin. Sabi po dito, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Verse 9, resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Shall we again come to the Lord in prayer? Hallelujah. Heavenly Father, we come before you today. Lord, dalangin ko na ikaw po ang kumilos sa kalagitnaang ito, kumilos sa mga puso ng mga anak mo na narito ngayong umaga. Iba-iba ang kalagayan, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakaalam. Dalangin ko, Panginoon, that you would just breathe life, oh God, breathe encouragement to those hearts, Lord God, that has come today, God, na ready, Lord God, to be encouraged by your word. Lord God, kung meron mang isip na nagugulumihanan, Lord God, payapain mo at pagkalooban mo, Panginoon, ng kalakasan. Tulungan mo kami ngayong umaga to find strength in you, in your word, oh God. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga to carry on regardless, Lord God, of the situations that we are in. We thank you that we can find strength in your word and that your word declares, God, that if we cast all our cares on you, you are able to receive it, oh God, because you care for us. Sa ngayong umaga, itinataas namin ang lahat ng ito sa iyo. Kausapin mo kami, Panginoon. Sinasawatan namin anumang uri ng disturbance in the name of Jesus, oh God. We lay before your feet all our worries, all our needs, oh God. Today, cause us to just receive from you, Lord God. Holy Spirit, have your way. Ikaw po ang marinig, ikaw po ang maitaas, ikaw ang maunawaan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Mula pa sa simula, ang Kristyanismo, ang Iglesia ng Diyos, the Church of Christians or Christians, ay pinersecute na dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Simula pa lang, they were persecuted by the Jewish religious authorities, kagaya po ni Saul, na number 1 po siyang persecutor ng church. No po, he would do everything he can to persecute or to pa-stop ang mga Christian gatherings, no, mga pinapahuli niya yung mga mananampalataya. And mula pa kay Nero hanggang sa 4th century, ayon sa church history, regularly, madaming Christians ang minamartyr. Regularly, madaming mga Kristiyano ang pinapapatay. Dahil, bakit? Because they were proclaiming who Jesus was and who Jesus is as the Son of the living God.
Maging ang mga Roman Catholic Church, madami po silang pinapatay. Bakit? Dahil madaming believers who would not agree with their teachings. Madaming mga mananampalataya ng Panginoon ay hindi nag-a-agree sa kanilang mga turo. Maging sa panahon po natin ngayon, ng mga komunista at iba pang mga hindi nananampalatayang bayan o bansa, ay madami tayong mga Kristiyano o mga mananampalataya na patuloy na humaharap sa persecution. Many of them are facing death because of their faith in the Lord Jesus Christ. Si Pedro, isinulat niya po ito, hindi lamang, not only for the persecuted church. He wrote 1 Peter not only for the persecuted church, but also for you and I, for anyone who is struggling with living out his faith in Jesus. No? Sinulat po niya ito para sa iyo at sa akin na maaring ang pananampalataya mo ngayon, alam mo na dagahibla na lang ang kapit mo sa Panginoon. Bakit? Because maybe you are facing insurmountable trials or challenges. Maybe sa panahon ngayon, nahihirapan kang tumayo sa iyong pananampalataya sa Panginoon, kaya ang kapit mo na lang ay daliri na lang. Dati, yakap na yakap ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, pero ngayon, para bang andap-andap ka, kaunti na lang yung kapit mo sa Panginoon. At ito yung china-challenge sa atin ni Pablo sa atin ngayon na may mga trials sa buhay natin, may mga persecution sa buhay natin, na may mga challenges tayo na not necessarily persecution. Kasi compared with the persecution of our earthly brethren, no, hindi maikukumpara yung dinaanan nila sa dinaanan natin. Wala pa naman dito ang itinangkang itapon sa labanan ng mga leon. Amen ba? Wala pa naman dito ang dinangkang paputol ang mga kamay or dahil ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. Most of us, we struggle because we lack yung faith natin nagsisimulang mayanig, no? Most of the time, we struggle dahil yung faith natin nadadaan talaga sa pagyanig at kapag hindi tayo nakatayo ng maayos, nakakapit ng maayos sa Panginoon, doon tayo nawawalan ng balanse. Amen? Doon tayo nahihirapan. Alam nyo kasi, it's so easy to serve God or to praise God when times are good. Na pag walang problema, na parang diretso lang, na walang balakid. It's easy to say, praise God, God is good when things are fine, when things are okay. Alam nyo, na-realize ko yan when Pastor and I were traveling kahapon. We are on our way to a meeting at Silang. And maaga kami umalis dito. At habang siya po yung aking driver ng kahapon, while he was driving, I was telling him, sabi ko, wow, praise God, kada dadagpas po kami ng stoplight. Hindi ko, wow, praise God, thank you Lord, thank you Lord. Ganun talaga ako, ang saya ko. Kasi walang balakid walang traffic, dire-diretso lang. Tapos while we are traveling, nagme-meditate po ako dun sa word na share ko ngayon, na-realize ko na, Lord, ganun minsan ang tao, no? Kapag okay na okay ang biyahe, when you travel, so walang problema, amen, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Pero pagka na-traffic na at sobrang traffic talaga dun sa area na yun paano kaya magiging reaction namin? Pero I know myself na I would medyo, ano ba yan? Lalo na pagmamadali ka. Pero nakita ko rin sarili ko na pwede ko rin sabihin, Lord, thank you. Baka kasi kung anong may nangyayari doon, iniingatan mo kami, kaya may traffic. Pero ganun pa man, di ba totoo yun na when your life is palaging go, walang balakid, ang sarap yes, Lord, thank you, Lord, Di ba ang sarap lang magsabi ng amen, praise God. Walang problema, salamat, Lord, But there are times na we grow weary. Amen ba doon? Sino ba dito ang hindi ako napapagod, Pastora? Di ba? There are times that we grow weary and we feel defeated at times.
And it seems that the circumstances of life just overwhelm us. Hindi natin makaya. Amen? Parang, pwede ba, Lord? Sabi nung kaibigan ko, Lord, pwede ba? Hindi pa ako masyadong magaling sa kakaharap ko lang na problema. Pwede ba? Bukas naman. O, sandali lang. Kasi minsan yung problema natin, sunod-sunod, no? Na nasasabi natin, Lord, sandali lang. Na-overwhelm tayo. At sa mga moments na ganito, pinipili natin, nakakapili tayo, ano ba, haharapin ko ba to sa sarili ko lang? Should I face this on my own? Or should I depend on God for the power that He gives us because the Holy Spirit is in us, is within us to enable us, to make it. Maging dependent tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito kasi yung moment na minsan napapagod na tayong maniwala. Ito kasi yung moment na minsan napapagod na tayong manalangin. Ito minsan yung moment na napapagod na tayo kasi parang ikaw na lang yung lumalaban. Puro na lang ako. Kaya umaayaw na tayo. Ito yung moment na lagi ang laban, parang ang pakiramdam natin, it seems that God doesn't care. It seems that no one cares. And because no one cares, parang minsan we feel, I'd rather give up. Because no one cares. Even God don't see me. If you find yourself in that situation, kung nakikita mo yung sarili mo sa ganyang kondisyon, gusto kitang i-encourage ngayong umaga. Na meron tayong Diyos na merong paki sa'yo. Na meron tayong Diyos na nagkikare sa'yo. Amen po ba doon? Na meron tayong Panginoon na alam niya yung kondisyon mo ngayon. Yung pag-upo mo dyan, alam yan ng Panginoon. Kung ano yung difficulties that you are undergoing and He is able to strengthen you. Bakit? Because He cares for you. Amen? Salamat sa isa. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, God cares for you. Ito po yung title natin pala. I forgot to show it. Jesus, because Jesus cares for you. Dito sa binasa nating verse kanina, hihimay-himayin po natin ito, and we will be encouraged, amen, by the Word of God ngayong umaga. So let me start. Number 1, parang teacher, Ma'am Jo. Number 1, humble. Be humble. Sa Greek po, ang verb for humble, pakiclick mo na anak. Sabi dyan sa verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God. Ihimay-himayin po natin to. Humble, ibig sabihin sa original, ito po ay tinatranslate na hindi lang yung humble. No, sabi diyan, be humbled. Ang idea is merong nagpapa-humble sa'yo. It is to submit oneself in a lowly spirit to the power and will of God. Ito yung nilalagay mo yung sarili mo doon talaga sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon. Sa case na ito, yung kamay ng Lord, pag tiningnan niyo po yung 1 Peter, yung kamay ng Lord, yung nag-humble sa'yo, nagdadala sa'yo into humility. We are being instructed here to allow God to humble us. Payagan mo si Lord na ipagpakumbaba ka o pababain ka. Yung mga unang readers po nito, yung nakatanggap ng sulat ni Pedro, ginamit ng Lord yung persecution para ma-humble sila. Ginamit ng Panginoon yung pagtugis sa mga Kristiyano para sila po ay mapagpakumbaba sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon yung mga pagpatay sa ibang Kristiyano para ang buong Kristendom ay
maging humble before God. Sa panahon natin ngayon, para sa iyo at sa akin, maaring ginagamit ng Diyos yung frustration sa buhay natin para kumbaba tayo ng konti. No? Ginagamit ng Lord yung mga frustration sa buhay natin. Ginagamit niya yung mga iba't ibang kaparaanan to humble us. Sometimes He uses other people. Alam niyo yung mga people na naiinis tayo, tawag ko nga doon, yung mga taong extra grace required, EGR, kailangan ng sobra pang pasensya, sobra pang biyaya, extra grace required for them. Extra grace required people. No po? Sometimes He uses tragedy and loss. But even though God may not send yung tragedy or loss na ito o yung kalamidad o problema na yan, ang magandang bagay sa Panginoon, He is able to use it for our good. Amen? Kayang gamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti kasi sabi niya sa Romans 8:28, and we know that God causes some things. Anong sabi dyan? All things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa pagpayag natin na i-humble tayo ng Panginoon, it means that we remember that God is in control. Amen? When we allow Him to humble us, it means that we surrender, we realize, we acknowledge that God is in control and that nothing happens that He has not allowed. Amen? Walang nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Panginoon. Meron siyang layunin sa bawat nangyayari sa buhay mo. Amen po ba doon? Pakinggan niyo po ito. Merong layunin ang Diyos sa bawat nangyayari sa buhay natin. Kaya dahil doon, hindi tayo dapat mag-respond sa Panginoon when things aren't going the way we wanted, tayo pa minsan yung nagagalit sa Panginoon. Tayo pa yung nagtatampo sa Panginoon. Tayo pa yung, ayoko na nga, hindi na ako magbabasa ng Bible. Ayoko na mag-pray. Ayoko na nga umattend ng church. Kasi ito yung gusto ko, pero hindi ito yung nangyayari. We have to realize na regardless of what's happening in us, God is in control. Amen po ba? Ang Panginoon ang nasa control. At yun po yung nagpapahumble sa atin. Dahil ang true humility, sabi po sa Greek, it means to make low. Pakiclick po yung slide. It means to make low, to abase, to make small, or to weaken. Hindi po natin, ang tao, hindi gusto ng minamaliit. Kasi sabi diyan, to make slow. Sino dito nagsabi, yes, gusto kong minamaliit ako. Pag minamaliit po tayo, anong nararamdaman natin? Di ba na-offend tayo? Nasasaktan tayo kapag merong nagmamaliit sa atin. Pero yung word pala dyan, sa original, ibig sabihin nito, to make low, to make small, to weaken. Parang dinadala talaga tayo dun sa kalagayan na walang-wala ka. Amen ba? At minsan ayaw natin yan, ayaw ng tao yan. Pero dun, yung verse prior to that, sabi ng Panginoon, that God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Amen? Kapag tayo po ay ibinababa ng Panginoon, na dumadating tayo sa kalalagayan na nagdedepende tayo kay God. Pag nakikita natin yung sarili natin na walang-wala na tayo, anong gagawin ng tao? Nagdedepende sa Panginoon. Amen? Nagdedepend sa ating Panginoon. At yan yung next na titingnan natin, be humble, and then tinuturo sa atin dito to be dependent. Sabi dyan sa verse 7, casting all your cares upon Him, casting all your care upon Him, for He cares for you. Kung ang pride, ginagawa na tayo nito na self-reliant, kaya ko, ang humility positions us to recognize and accept our dependence upon God. Kung yung yabang, it causes us na maging self-reliant,
yung pagpapakumbaba positions us to recognize and accept our dependence upon God. Yung salita po dyan na care, or yung sa ibang salin, cast all your anxiety to Him, it is used to express the burden that comes with anxious care and apprehension. Anxious care and apprehension, yung kabigatan dahil nag-worry ka. Diba? Totoo naman po kapag nag-worry po tayo, ang bigat. Ang bigat sa isip, ang bigat sa puso, dala-dala mo yan. Mahirap kapag nag-aalala tayo, apprehensive tayo. Inaalala mo yung bukas, anxious ka dun sa hindi pa nga nangyayari. Naranasan mo po ba yun? Nag-aalala ka dun sa mga bagay na wala pa nga. No po. May mga times na naranasan ko po yan. Nararanasan ko yan. No? Lalo na ngayon po na ang mama ko ay may karamdaman. Naku, ang dami kong anxious thoughts. Pero, kapag dumadating po yun, alam niyong ginagawa ko, kailangan ko siyang i-capture. Yung isip na yun, kailangan ko siyang hawakan. At sinasabi ko sa Lord, binabato ko sa Panginoon. Inihahayag ko sa Panginoon. Itong sinasabi ko, Lord, natatakot ako. Lord, nag-aalala ko. Pero alam ko, alam mo na to bago pa mangyari. Amen? Alam mo na to, Lord, bago pa mangyari. Kaya Lord, ikaw na ang bahala. Itinitiwala ko na sa'yo. No? Kapag ka dumadating tayo doon sa ganung bagay, hawakan pala natin. I-capture natin yun at i-release natin sa Panginoon. Interestingly, sabi sa Psalms 55:22, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Yung word po dyan na burden sa original, ang ibig sabihin po nito is, i-cast mo daw what the Lord has given you. I-cast mo daw sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon, ay yung word din na cast po dyan ay parang yung mga mangingisda, yung binabato, inahagis nila yung net, daw yun yung original na larawan yan, binabato nila yung net, ikinakas nila sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala. Makahuli man kami o ano, ikaw nang bahala. Inilalagay namin sa iyo. At yan, ang literal translation, throw upon the Lord whatever burden He has assigned you. Ibigay mo sa Panginoon whatever He has given you, and He will sustain you to bear it, and He will not allow you to be shaken. Yun po yung literal translation ng verse na yan. Kung ang humility nagkukos sa atin na makita yung pangangailangan natin sa Panginoon, yung dependence causes us to recognize and rely upon the strength of the Lord. Amen? Pinapababa tayo ng Panginoon kasi meron tayong, it causes us to see our weakness, yung dependence, nagre-recognize tayo at nagre-rely tayo sa kalakasan ng ating Panginoon. Si Pedro, sinabi niya ito sa mga persecuted Christians. Ibig sabihin yung dependence upon the Lord, na instead na nag-struggle tayo dun sa mga alalahanin natin, no? Inaalagaan natin yung mga wino-worries natin, binibaby natin, nagko-complain tayo tungkol sa mga pinagdadaanan natin. We are to, sinasabi diyan na, ibigay natin sa Panginoon ano man yung inalaw niya na mangyari sa buhay natin. Kasi in the midst of difficulties, sa pagharap natin sa mga pagsubok natin sa buhay, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon to be sober and to be alert. Yan po yung tingnan natin sa verse 8. Sabi po dito, we are not only to be humbled, be dependent, but we are to be alert. Next slide, please. Be alert. Yung verse po na ito, yung be sober and vigilant, literally means to be mentally calm and alert both at the same time. Wow, no? Be mentally calm and alert both at the same time.
Paano yun mangyayari? Hindi tayo magiging anxious, magiging aware tayo, maging alerto tayo because we are depending upon the Lord. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ano man yung kinakaharap natin. And at the same time, be vigilant daw, maging watchful dahil merong talagang kaaway na gagawin ang lahat para tayo ay masila, ma-devour tayo. No? So pag humaharap po pala tayo ng problema, no, ng mga pagsubok sa buhay, ito yung dalawang bagay na dapat sabay na ginagawa natin. Be sober and vigilant. Mentally calm and alert. Kalmado tayong nagdedepende sa Panginoon, sumasandal sa greater power than ourselves. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. At the same time, aware tayo, naging alerto tayo, na merong kaaway na ang gagawin ang lahat, especially in moments na we are weak, especially in moments na tayo ay nagpapahinga sa Panginoon, especially in moments na hindi tayo lumalaban dahil umiiyak lang tayo sa Panginoon. Maging alerto tayo dahil yun yung mga moment na ginagamit ng kaaway, dun siya pumapasok para tayo ay silain. Kaya maging alerto daw po tayo. Amen po ba? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo para hindi matulog at sabihin mo, maging alerto. Ang larawan po dito na pinapakita sa atin ay yung isang gutom na leon, no? Because your adversary, the devil, sa ibang salin, because your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, like lang, kamukha lang. Pero wala na siyang ngipin. Pustiso siya. Hindi totoo yung ngipin niya. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. At yung word po dyan na devour, alam nyo, ibig sabihin nun, hindi ka lang niya yung kakagatin. Ang diablo, gagawin niya ang lahat para ubusin ka. At sabi nga dyan, to swallow up, yun yung original. Ano yun? Lulunukin ka niya. Kukunin niya talaga ikaw, buo. No? Talagang gagawin niya ang lahat para ma-devour ka, malinlang ka. At paano niya yung ginagawa? May tatlong kaparaanan. Una, tinetempt niya tayo. No po? Tinetempt tayo ng diablo dahil ayaw niya na gawin natin yung gusto ng Panginoon, gusto ng diablo na ma-displease ang Lord sa buhay natin. Kaya ipipilitin niya tayo na i-tempt niya tayo. Bakit? Kasi ayaw niyang mapunta tayo sa langit. Kaya gagawin niya ang lahat na maging ineffective tayo sa panahon natin ngayon. Na hindi maging effective yung witness natin. No? Na hindi maging effective yung buhay natin ngayon. Na parang sinasabi niya, pagka na-tempt ko to, hindi niya gagawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Yun ang gawain ng diablo. Ite-tempt niya tayo. Expert po siya doon sa pagsila sa atin. Expert siya kasi kilala niya tayo. Amen ba doon? Alam niya yung mga carnal desires natin. Alam niya yung nag-a-appeal sa atin. Kilala tayo ng Panginoon. At usually, dinadala niya tayo when at times na tayo ay nanghihina at nagre-rest sa Panginoon. Alam niya yun yung wala kang, nakadepende ka lang sa Lord at alam mo parang nanghihina at umiiyak ka doon, gumagalaw ang temptations ng kaaway. Sabi po sa 1 John 2 verse 16, sabi dyan, for all that is in the world, the lust of the flesh, yung tatlong pong ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Ginagamit lahat ito ng kaaway. Itong mga bagay na ito, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, to tempt us and to draw us away from God. Gagamitin niya lahat yun. Uy, ang sarap. No, panandali, ang sarap. Gagamitin niya yun para matempt tayo palayo sa Panginoon. Gagamitin niya yung anong makikita natin na dapat hindi natin makita para matempt tayo palayo sa kalooban ng Panginoon. Gagamitin niya yung yabang.
Yung galing natin at pinagmamalaki natin na nagawa ko to dahil ang talino ko, ang galing ko. Ginagamit niya yon para mawala tayo dun sa pinapagawa sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Ginagamit niya ang lahat ng ito to draw us away from God. Kaya kailangan nating maging sober and alert, kalmado at alerto. Amen po ba doon? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo para magising ulit? Be kalmado and alerto. Nakaka-tempt naman kasi talaga parang masarap matulog no pag ano kaya. Sige lang, pastora, magpawis ka dyan. Kita ko kasi kayo, pasensya na. Hallelujah. Narito tayo para mag-receive sa Lord. Amen. Pangalawang ginagamit ng diablo para ma-devour niya tayo, deception. No po? He causes us to believe things about God and ourselves that are not true. Ulitin ko yon. He causes us to believe things about God and ourselves that are not true. At ang nakakalungkot, mas pinapaniwalaan pa natin yung mga hindi totoong sinabi ng kaaway kaysa kung ano talaga ang sinabi ng salita ng Panginoon. Sabi niya sa atin, di mo yang kaya, ang hirap niyan. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? We can do all things through Christ who gives us strength. Pero ang diablo, lagi niya sinasabi, wala kang lakas. You cannot do that. You're not strong enough. You're not witty enough. Pero si Lord, hindi yun ang sinasabi niya eh. Amen? Mas madalas naniniwala tayo doon sa negatibong binibigay ng diablo at ng mundo sa atin kaysa sa dinedeklara ng salita ng Panginoon. No po? Hallelujah. Meron tayong salita ng Diyos na pang-kontra dun sa deception ng kaaway sa atin. Ang diablo, he is the father of all lies and he is the great deceiver. He will do anything to prevent us, no? Kailangan ko mag-English. To prevent us from really understanding the Word of God, for us to really capture kung ano yung sinasabi ng Lord para sa atin. Matagal na church na naniniwala ka sa kasinungalingan ng diablo. Panahon ngayon na tumayo tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Hindi ka mahina dahil ang kalakasan mo ay si Jesus. Hindi ka talunan because ikaw ay isang mananagumpay. Amen? Ang diablo, the devil would always tell, you are a loser. But no, we are not. We are. Sabi doon, hindi lang tayo conqueror. Sabi ng Bible, more than conqueror. Amen? In Christ Jesus. Pwede bang palakpakan mo doon ang Panginoon? Hallelujah! Kaya tayo nalilito o nasusway ng kaaway kasi hindi talaga tayo kumakapit doon sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nagugulumihanan. Sabi ng Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Liwanag daw siya, ilawan para sa ating mga paa at liwanag sa ating mga daan. Kung nalilito tayo, nagugulo tayo, hanapin natin, alamin natin sa salita ng Panginoon. Isa pang gamit ng diablo to devour us o lunukin niya tayo ng buo, talagang patayin niya tayo is discouragement. Dinidiscourage niya po tayo. At itong discouragement, it is the way of the devil to question whether or not yung pamumuhay natin kay Kristo, yung pagsunod natin sa Panginoon, worth it ba? Pag nag-start na tayong mag-isip, worth it ba na born again ako? Worth it ba na nag-church ako dito? Worth it ba na sumusunod ako sa Panginoon? When we start to do that, dinidiscourage tayo ng kaaway. Nandun na yung spirito ng discouragement. At alam niyo, may isang salmista na naranasan niya yun, kaya naisulat niya ito. Sabi niya in Psalm 73:2 and 3, sabi niya, but as for me,
My feet came close to stumbling. Muntik na akong matalisod. My steps had almost slipped. For I was envious. Bakit? Paano yun nangyari? Sabi niya, for I was envious of the arrogant. And as I saw the prosperity of the wicked. There are times in our lives na yung trouble dumadating sa atin, and we look at the godless at na para bang sila ay nagpo-prosper, at doon tayo na discourage. Bakit sila? Nakapalit na ng kotse. Ako tricycle pa din. Nagsisimula tayong magkumpara. Bakit ito naman mga to, hindi naman mga sumusunod sa Panginoon? Bakit ganito? Ito yung mga moment na natitempt tayo to question our faith and question the life that we live, whether it is worth it ba na sumusunod sa Panginoon. Pero it's worth it to follow Jesus. It's worth it to follow Jesus. Alam nyo, ang kaaway, gustong-gusto niya tayong dinidiscourage. No? He loves discouragement. At nakakatuwa yung mga tao na pagsama-sama sila, nagdidiscourage sila sa isa't isa. Kasama sila, nag-iinuman dyan o magfe-fellowship sila. Pare, yung buhay ko, ganito, oo nga. Alam niyo yun, yung agree lang yung iba. Pare, alam mo yung nangyari sa amin, oo nga. Tapos, gano'n, agree na tayo, oo nga. Oo nga. Oo nga. Parang mga kalabaw, di ba? Nag-a-agree na tayo doon sa kaaway ng discouragement ng kaaway. Kilalo tayong nade-discourage. Na po? Bakit? Kasi gusto ng diablo na mag-self-pity tayo. Oo nga. Kawawa ka naman. Oo nga, no? Nag-a-agree tayo sa binubulong ng diablo sa atin. Ang hirap ng buhay niyo. Oo nga. Parang di ka nagagaling. Oo nga. Naku, di mo mapagtatapos yung mga anak mo. Oo nga. Natatawa tayo, no? Pero nag-a-agree tayo madalas sa kaaway. Oo nga. Ginagawa niya yon to cause us to take self-pity and to take off our focus on Jesus and to focus on ourselves. Dinidiscourage niya po tayo. Kasi wala namang maganda sa atin. Kung sa totoo lang. Pero sa kabila nun, mahal tayo ng Lord. Kaya gusto niya tayong palakasin. Ang diablo, he wants to devour us just like a roaring lion. Again, gusto ko sabihin sa inyo, kunyari lang yun, na may ngipin siya, wala siyang ngipin. Pustiso lang yun. Pero pag pumagat yun, masakit pa rin, pero hindi kasing ng totoo. Kaya mga kapatid, gusto kitang sabihan, huwag ka papayag. Pwede sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, huwag ka papayag. No? Huwag kang pumayag sa mga discouragement ng diablo. Instead, i-resist mo siya. No po? At doon pupunta tayo sa pang-apat. Be persistent. No po? Be persistent. When we have humbled ourselves before the Lord and found strength in God, when we have learned the secret of dependence, and when we remain on our guard against the devil, doon tayo nakakatayo. Amen? Doon tayo nagiging persistent. Sabi po ng James 4:7, sabi niya, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. When we humble ourselves before God, we are able to resist the devil and he will flee from you. Paano siya nakaka-flee? Matigas ang ulo niya, makulit siya. Pero dapat mas makulit tayo, mag-resist talaga tayo sa kanya. Kasi ang sabi po sa 1 Peter, yung sa verse
Pakiclick mo nga 1 Peter na we are told to resist the devil. No? Sabi diyan, resist him, steadfast in the faith. Sa original, yung pong salitang resist, ang Greek word dyan, yung iba kasi hindi ko nalagay, natuwa lang ako dito sa Greek, sabi niya, antistemi. Parang antihistamine, no? Pang ano yung original po niya. Antistemi. Ibig sabihin, to establish one's position publicly, dapat nakikita by conspicuously, ano yon? Noticeably, obviously, evidently, visibly. Yun yung word na conspicuous. Ano yung hold your ground. Hindi ka bibigay, refusing to be moved, to be pushed back. Hindi ka bibigay. Kahit na binubugbog ka na, o ano pang ginagawa sa'yo ng kaaway, hindi mo ibibigay yung pinaglalaban mo. Amen po ba doon? Hindi mo, ang gagawin mo, ilalaban mo yung pangarap mo. Yan yung ibig sabihin ng resist the devil. Hindi ka papayag na guguluhin niya yung pangarap mo. Hindi ka papayag na nakukuhanin niya yung anak mo. Ilalaban mo yung anak mo. Hindi ka mag-give up na ipag-pray ang anak mo. Ibig sabihin, i-resist mo siya at hindi ka mag-give up para sa pag-pray sa pamilya mo. Ibig sabihin, i-resist mo siya, ilalaban mo para sa testimony mo. Nakakapagod, oo. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kapit lang. Amen? Kapit lang. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapit lang? Kapit lang. Bakit? Kasi when our faith is strong and when our confidence is in God, it is unshakable. At masasabi natin na, Lord, laban mo to. Kagaya po ni King David, nung siya ay lumaban kay Goliath, sabi niya, the battle is the Lord's. Hindi ko to laban, the battle is the Lord. Sabi ni Moises, nung padating na yung humahabol sa kanila, the Lord will fight for you, you only need to be still. Sabi niya. Throughout the scripture, pakiclick po itong verse, slide. Throughout scripture, whenever God's people stood firm in their faith, God came through. Dumadating ang Lord, nandyan si Lord. So resist the devil and stand firm in your faith. Don't give up. Don't give in to discouragement. Do not give the devil a foothold. Stand firm in your faith. Si Lord maglalaban sa'yo. Amen. Di ka niya iiwanan. Kagaya nung ni Daniel sa lion's den. Hinulog siya doon because he was standing on his faith. Binato siya doon. Pero kinain ba siya ng mga lion? Hindi. Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they stood on their faith. Hindi sila iniwanan ng Lord. Sinamahan sila kahit sa mainit na pugon. Hallelujah. Kaya ikaw, sasamahan ka din. Tayo, nasamahan tayo ng Panginoon. As long as we stand on our faith. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. So, tingnan natin yung verse, yung next na paghahanda, yung ikalima. Be prepared. No po, be prepared. Dahil may laban, kailangan nating maging handa sa kung ano man ang dadating. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. All those who want to live a godly life, all those who desire to live godly in Christ will be persecuted. Wow! Kung susunod pala tayo sa Panginoon, asahan mo na mayroong persecution, na mayroong mga challenges. Pero tinuturuan tayo dito ng Panginoon na tuloy pa rin ang laban. Amen? Tuloy lang. Alam niyo, sinulat ni Pedro ito doon through the inspiration of the Holy Spirit, doon sa early church, na ang time nila ay patindi ng patindi yung
pinagdadaanan nila. Ginagawa silang sulo, yung mga mananampalataya, ginagawang laro yung kanilang buhay sa stadium, no? Pinapakain sa mga leon. Pinapakuluan sila. At kung ano-ano pang ginagawa sa kanila, na-enjoy ng mga emperor yung persecute sa mga Kristiyano. Pero alam nyo, maging sa panahon ngayon, di man natin nararanasan yung ipakain sa mga leon, balatan, o ipatayin tayo, no? Hindi man natin nararanasan, pero kailangan maging handa tayo. Amen? Maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Kasi bakit? Our hope is in the triumphant return of Jesus to this earth. Babalik muli ang Panginoon, church. Our hope is in the eternal life He promises. This world is not our home. Gusto kong i-remind kayo niyan. Hindi ito ang tahanan natin. Dumadaan lang tayo dito, may bahay tayo sa langit. Amen? Tagalangit tayo. We will suffer here, but for a while. No po? We will suffer here, but for a while. At tingnan natin dun sa verse 10, ito na yung huli. Be assured of this. Be assured. May pangako ang Panginoon sa atin. Pakiclick po na ina-accomplish niya yung kanyang mga layunin sa ating mga buhay. Sabi niya, be assured. Yan, be assured. He will accomplish His purposes. Ano yun? Saan niya tayo binibigyan ng assurance? Sabi niya, He will perfect us. He will perfect us. Ano yun? To bring us to wholeness, lacking nothing and complete in any way. Yung pinagdadaanan natin is causing us to be perfect. He will perfect us. He will next confirm us. Ang idea dito is to make us firm, to give us support, to be secure, solidly planted. No po? Ilalagay niya talaga tayo sa isang kalagayan na tayo ay firm, to strengthen us. The difficulties are being used to make us stronger. Kung may difficulties ka mang kinakaharap, kapatid, ginagamit yan ng Lord to make you stronger. Amen? To enable us to face anything that He allows to come our way. And then establish us. Yung larawan nito ay a foundation that is not shaky and is firmly founded. Kung mapapansin nyo lahat yan, para talagang itinatanim tayo, pinapatatag tayo. Yan daw yung layunin kung bakit nangyayari ang mga ito sa buhay natin. So, kumusta ka ngayong araw na ito? Kumusta ang kalagayan mo sa totoo lang? Kanina po, doon sa clip ng The Lord of the Rings, Lord of the Rings? Ano ba? Rings? Lord of the Rings, thank you. Sabi po ni Sam kay Frodo, kay Mr. Frodo, I cannot carry it for you, but I can carry you. I cannot carry it for you, but I can carry you. Pero alam nyo kay Jesus ito, because Jesus cares, hindi niya lang kayang kunin at kargahin ang anumang pangangailangan mo. Ikaw mismo, kaya kanyang i-carry. Kung paano doon sa krus ng Kalbaryo, kinarga niya ang lahat ng ating kasalanan. Kinarga niya ang lahat ng ating kahinaan. Kinarga niya lahat ng ating karamdaman. Patuloy kanya kinakarga sa iyong kalagayan ngayon. Amen ba doon? Ang tao, limited lang. Kagaya sabi ni Sam, hindi ko kaya yan, pero ikaw kaya kita. Si Lord, hindi. Kaya ko din yan at kaya kita. Ganun yung Panginoon natin. Kaya niya tayo. Ano man yung pinagdadaanan natin. Amen po. May mga burdens tayo sa totoo lang. Minsan sinusolo natin.
Kaya tayo nahihirapan kasi sinusolo natin. Gusto ko kayong encourage na hindi lang si Jesus, hindi lang din si Jesus yung nagkikare. Yung church nagkikare sa'yo. Yung katabi mo, nagkikare yan sa'yo. Kaya let us know if you struggle so that we can pray for you and help you the best that we can. Shall we all stand? I want us to sing this song. Gusto kong kantahin natin itong awit na ito sa pagkanta natin sa Kanya. Dito, ini-encourage ko kayo na kung meron kang burden o kabigatan sa buhay mo sa kasalukuyan, inaanyayahan kita na lumapit at ipapanalangin ka namin. Alam nyo, minsan nakakalungkot pagka ganyan nagbibigay tayo ng altar call, parang umaayaw tayo, nahiya pa tayo. Pero gusto ko kayong i-challenge ngayong umaga na take a step of faith at sabihin mo, Lord, ilalapit ko to sa'yo. Hindi mo lang kakargahin tong pangailangan ko, kakargahin mo ko, Panginoon. Ibibigay ko to sa'yo. So whatever needs you might be having, I encourage you to come. Not to me. You are to come to Jesus and have His way over your life. Amen? Hindi po nakakahiya ang magpa-pray. Hindi po nakakahiya. Hindi po ibig sabihin, lalapit ka ang dami-dami mong kasalanan. Hindi ibig sabihin, lalapit ka sa harapan at kung ano-anong iniisip ng iba. Lalapit ka dahil gusto mong magpapala sa Panginoon, maghingi ng tulong sa Panginoon. Amen po? So shall we sing, and then if you are being led to come, hindi ko rin po kayo pipilitin, but if you know in your heart you need to be prayed for, we have opened the altar for you. There is hope in your name. Lapit tayo kay You are Jesus. able. Hallelujah. You are able. Yes, Jesus, Jesus. Darkness flees in your name. You have overcome. Yes, Lord. You have overcome. Sin is ending. Hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we speak your name. Your name is victory. Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. There is healing in your name. You are able. Yes, Lord. You are able. Kung kailangan mo ng kagalingan, kaya kang pagalingin ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Amen. You have overcome. You have overcome. Sin is ending. Hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we speak your Jesus.
is hope in your name. You are able. You are able. Darkness flees in your name. You have overcome. You have overcome. Sin is ending. Hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we speak your name. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. When I speak your name, mountains move and chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. When I speak your name, mountains move and chains are loose.
Urayarayande. Hallelujah. 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 Lord, we take our stand against all the works of the enemy, Lord, in the name of Jesus. Lord God, yung mga anak mo, mga kapatid namin, Panginoon, O God, na dinadaya ng kaaway sa kanilang kaisipan, Panginoon, tinatayuan namin ngayon sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, O God. Tinatayuan namin, Panginoon, O God, na sa iyo merong kalayaan, Panginoon. Merong kagalingan, Panginoon, O God. Yung mga nasa depressive state, Panginoon, pagalingin mo sila, palayain mo sila sa pangalan ni Jesus, Panginoon. We are taking our stand for them right now in the name of Jesus. You are the God, Panginoon, O God, na kumikilos, gumagalaw, Panginoon, O God, sa buhay ng iyong mga anak. We take captive every thought to the obedience of Jesus Christ, O God. Hallelujah. We bring them into captivity, Lord God. Lord God, we pull down, Lord, strongholds of the enemy over their lives in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Let the peace of God that passes all understanding guard their hearts and mind in Christ Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na pinagkakaloob mo sa mga kapatid namin ito, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Salamat sa victory. Salamat sa kagalingan, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo lamang namin binibigay, Panginoon, ang karampatang papuri at pagsamba, Panginoon. Sa iyo lang, Lord God, in the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede po tayong maupo sandali para sa mga ilang announcement. Magandang umaga po muli. Gusto lang namin kayong imbitahan sa upcoming 25th anniversary natin sa Church of God. It will be a week-long celebration. That's from April 1 to April 7. So, bawat araw po niyan, may mga gagawin po tayo. Start po tayo for April 1. Yes, we have a community clean-up drive. Niimbitahan po namin yung mga gustong sumali. Magparehistro lang po tayo dun sa ating mga ushers. That would be at 6 a.m. hanggang 8 a.m. Pero sa vicinity lang, within the area lang po tayo. Hindi po tayo lalayo. And then from 9 a.m. to 11, nasa loob tayo po ng church, and those who will participate, free lunch po tayo. So, encourage ko po lahat ng available to join us. And then for April 2, we have a free legal consultation. So, dito po, libre po lahat ito. Libre po yung pagpapakounsel nyo kung may mga problema po kayo sa land title, sa birth certificate po ng mga anak nyo, or other legal matters. So, kailangan din po ninyo magpalista po sa mga ushers para mas-screening po natin bago natin umpisahan. So, that would be 9 a.m. to 3 p.m. Legit po na attorney po talaga ang makakausap nyo rito. Hindi po basta-basta lang. And then for April 3 naman po, we have an outdoor music performance. Ang ating worship team po, magpiperform po sila sa labas lang for a mini concert, kanon po. And while giving out flyers and some coffee for the passers-by. Gagawin po yan at 8 p.m. in the evening. So kung pwede po kayong maka-join, dyan lang naman po siya sa labas. So we are inviting everybody to join. And then for April 4 po, midweek service po natin yan. So, ang midweek po natin is every 7:30 p.m. So, start po yan 7:30 p.m. We are inviting everybody to join us. Kasi pag midweek service po tayo, we are praying for each other. So, we would like to also join us to pray for the celebration that we're going to have. And so, ang ating anniversary po is on April 7. That is Sunday services. Dalawa po ang natin. So, 8:30 and 10:30 a.m. So, we hope you could join us, and we encourage you to please join and celebrate with us. Thank you. I'm sorry, may t-shirt po pala. So, may t-shirt po kaming, we're selling t-shirts. That's for the anniversary.
If anybody interested, please approach the ushers for the name and the sizes that we have. The t-shirts cost 300 pesos. And we hope you could avail. Maganda po siya. Thank you. Thank you, Lord. So, are you ready? Ready na po ba kayo sa inyong pagbibigay? Ayan. So, kung ready na po tayo, ayan. Kung hindi pa, kumuha po kayo ng mga sobre sa bandang likod. Alam nyo, pag nagbibigay po tayo, hindi po, pagbibigay po natin sa Panginoon ay para sa gawain niya din po. Amen ba doon? Ito ay pagsamba natin sa Panginoon. It is a form of our worship to God. When we give our tithes and offering to the Lord, we actually help out in the church. We help out in the missions of the church. So, and most of all, syempre, worship natin sa Panginoon. Bago po tayo mag-benediction, inaanyayahan ko kayo to come, to stand. And magbigay po muna tayo bago tayo manalangin para sa ating kaloob. Shall we give our offerings first? Then we will pray after. Sige po, extend natin ang ating mga kamay sa ating mga ipinagkaloob sa Panginoon. Thank you, God. Thank you, Father, for the privilege to worship you through our giving of our tithes and offering. We pray, God, na this will be used for the furtherance of your gospel, for the ministry that you have placed us here at Makati, Panginoon. Thank you also that this act of faith, God, would cause our lives to be blessed and to be protected, Panginoon, from all the works of the enemy. Thank you, God, for your goodness over our lives. We worship you through this, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Let's lift our hands to receive the benediction for today. From Romans 15:13, it says, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." And let's receive this in Jesus' name. Amen and amen.